Makasaysayang araw po. It's showtime! Bilang paggunita natin sa 158th birthday ni Johnny Moon, aka Juan Luna, October 23, 1857, ipagpatuloy natin ang ating paglalahad ng mga interpretasyon ng Parisian life ni Juan Luna. Ayon kay Dr. Eric Zerudo, dating direktor ng GSIS Museum, nang magkaroon ng kontrobersya sa pagbili ng GSIS sa painting sa auction sa Christie's sa Hong Kong sa halagang 46 million pesos, ng GSIS ang ilang estudyante ng fine arts upang suriin ang painting at bigyan ito ng kahulugan. Nakagawa sila ng simboliko at historical na interpretasyon sa obra maestra. Kailangan liwanagin na ang Juan Luna Code na ito ay hindi sinasabing pakahulugan mismo ni Juan Luna. Kung titingnan daw ang komposisyon ng painting, gusto raw ni Juan Luna na ang unang mapansin nyo ay ang babae. Ang tatlo ay nakatingin sa babae. Ang upuan at lamesa ay nakaturo sa babae. Ang sombrero at coat ay nakaturo sa babae. Ang triangulation ng dyaryo ay nakaturo sa babae. Kaya mahalaga na makita sino kaya ang babae. Kung titignan ng babae, tila nakatingin siya sa kawalan. Sa forma ng kanyang kamay at nakataas na mga paa, tila hindi komportable ang babae. At kung titignan ng kanyang baywang, ipinanta ni Juan Luna na anatomically impossible raw na 12 inches ito. Master painter siya. Kung titingnan raw ang awkward na hugis ng babae, magtutugma ito sa isang mapa ng Pilipinas tinapat sa salamin. Tingnan, ang Batanes ang naging mga luha ng babae. Tugma din ang 12-inch waist sa pinakamakipot na bahagi ng Pilipinas mula sa San Narciso, Zambales hanggang sa Infanta, Real, Quezon. At kung ilagay mo naman ang Palawan sa braso ng babae, magtutugma din ito. So, ang babae, si Inang Pilipinas. Kahit na mukha siyang Pranses, interpretasyon nga, walang basagan ng trip. Alam na natin ngayon ang kwento. May kasama siyang umalis muna sa eksena dahil may bakanting silya, coat at sombrero. Sino kaya kasama niya? Kung titignan ng dalawang baso, ang laman ng baso ng babae ay kalahati na lamang habang puno pa ang sa kasama niya. May pagtatangkang pagsamantalahan ng babae. At sino ba nagsasamantala sa atin noong 1892? Ang Espanya. Ayon sa mga fotograpo, huwag kukunan ng isang tao sa ilalim ng linya dahil parang binabarbecue mo ang iyong kinukuhanan. Tingnan na may linya sa ibabaw ng babae. Tingnan din ang scarf. Hindi siya isang scarf. Tila itim sa leeg ng babae. Pagsamahin tingnan ng linya at ang itim sa leeg ng babae at makikita mong nakabigti ang babae. Nasa panganib ang babae. Noong 1892, nasa bingit na tayo ng himagsikan. Itinatag ang La Liga Filipina, inaresto si Rizal at itinatag ang Katipunan. Kaya, pinag-uusapan ng tatlo nating bayani na sina Rizal, Juan Luna at Bautista Lin. Ito ang dustang kalagayan ng ating inang bayan. Ano ang gagawin natin para sa kanya? Tila hinahamon pa rin nila tayo sa kasalukuyan. Siya ang inyong inang bayan. Nakalugmok pa rin matapos ang 100 taon. Ano ang gagawin mo para sa kanya? Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.